Alden, invited nga ba sa birthday ni Catherine mga kasembreros? Nako, inaabangan ko to. At saka ng ibang mga Cathdinatics mga kasembreros kung ano yung magiging plano ni Cath or ni Alden mga kasembreros sa birthday ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. Pero bago yan, si Lay Sampo ay nag-post din pala sa kanyang Instagram stories ng BYD at saka yung special line clear braces ni Tisoy mga kasembreros na endorsement at saka ganap na nga sa BYD mga kasembreros sa Ironman 70.3 Davao. Tapos yun, pinost niya dito pero hindi siya gaanong marami. Yung sa special line clear braces ni Alden na billboard mga kasembreros ay isang post siya. Tapos, yun, isang post lang siya mga kasembreros. Tapos, yung sa BYD naman niya, ay dalawa yung sa BYD niya. Tapos, may pinost siya dito na isa sasakyan siya, tapos, hindi ko lang alam kung pinapaayos mga kasembreros or bumili siya ng kotse. Or basta no, parang nakalagay yung kotse niya sa isang area na binalot ng plastic or parang inaayos or bago no, parang protected siya mga kasembreros. Hindi ko lang alam kung bumili din siya ng kotse or ng sasakyan, mga parang van type siya mga kasembreros. Hindi naman malabo yun no, kasi sobrang yaman niya bilang handler din po ni Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos, ito. So, may isang fan dito na pumunta siya sa may McDo ni Alden Richards, mga kasembreros, si Gorgeous, Gorgeous, basta something Gorgeous yung kanyang pangalan sa TikTok, mga kasembreros. So, posing siya doon sa McDo ni Soiti, mga kasembreros, Place. McDonald's ni Soiti, no? Sa Heritage or sa Santa Rosa bayan, mga kasembreros. Tapos, sige, update tayo. Yung A-Team ni A-Team community ni Alden, mga kasembreros, ay nag-drop ulit sila ng panibagong teaser doon sa kanilang gagawin na pagtitipon. The venue sa Matrix Creation Events Place sa 11 Malakas Street, Diliman, Quezon City, yung kanyang venue, mga kasembreros. So, pinakita nila yung buong place, mga kasembreros, as a sort of patikim doon sa gaganapan nilang gathering sa March 28, mga kasembreros. So, 16 days to go. Yung kanilang, yung ating aantayin bago ito. So, hoping na, siguro makakapunta dito si Alden. Mga palagay ko kasi 20 hanggang 22 lang naman yung kanyang sa BYD sa triathlon, mga kasembreros, sa Davao. So makapagpahinga na si Alden at saka malamang makakapunta na siya dito sa event na ito, mga kasembreros, na organized by A-Team, of course, na kanyang solid na fandom, mga kasembreros. Tapos, ito si Alden, na feature din po siya ni Zizing, of course. Solid Aldenatic ito, 7 hours ago. Ang dami namang billboard yarn. So, yun nga, yung sa special and clear braces ni Alden, mga kasembreros, na posted ng special and clear braces, mga kasembreros. So, marami actually nag-feature kay Alden, no? Pinipili ko na lang, mga kasembreros, kasi nga talagang headliners, punong-puno at saka laman parati ng headlines si Soiti, mga kasembreros, kasi nga ang dami niyang ganap, no? Talagang from showbiz, outside showbiz, no? Yung mga parang outside the classroom, extracurricular activities ni Alden ay nafe-feature din po, no? Especially yung sa BYD nga niya at saka sa mga achievements niya sa government, paying taxes responsibly and on time, mga kasembreros. Tapos ito, 46 minutes ago, posted ni Chard Fulkerson, good afternoon, sabi niya dito. Tapos picture ni CEO, mga kasembreros, Alden Richards, na may cruise at dimple, no? Mga kasembreros. Tapos dark green yung kanyang suot.
Pero palagay ko ano to, no? Tayo throwback picture lang ni Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos ito, ang kulit ng isang fan dito kay Alden. Sabi niya dito sa kanyang caption ay nagpalaro sila ng Bring Me hawig ni Alden. Tapos tapos parang may pa-dimple din po sa kuya mga kasembreros, no? Tapos yun nga, no? Parang fan siguro siya ni Alden. Tapos umalis siya. Bring me. Yan parang laro yan eh. Parang bring me toothbrush. Bring me toothpaste. Bring me your jowa. So ganoon. Bring me your belt, no? Bring me your bring me suklay, no? Something bring me mga kasembreros. So sa kanya naman ay bring me kahawig ni Alden Richards daw. So siya pala yung kahawig ni Alden Richards mga kasembreros. May pa-dimple siyang kuya. Tapos ito kanina pinost na isang admin, the queen has arrived. Tapos kasama niya dito si Mami Min, mga kasembreros, no? Tapos sa karugtong ng video ay nasa bahay siya, and then may mga aso, no, or mga for babies si attorney mga kasembreros na pinapakain niya sa loob ng bahay. So ang dami niyang for babies pala. Pero ito po no, parang throwback videos mga kasembreros. Yung naka light peach yung kanyang damit. Ito po ay Star Magic Ball or ABS-CBN Ball mga kasembreros, na kung saan ay dito kasama na si Mami Min. This was 2024 pa mga kasembreros na Magic Ball ng ABS-CBN or Star Magic mga kasembreros. So sobrang busy ni attorney. Parang hindi siya naka-attend last year 2025 mga kasembreros ng ABS-CBN Ball. Tapos yung mga for babies niya dito, alam ko throwback video din ito ni Catherine dito sa yung nagpapakain siya ng mga aso. Ang dami, no? Ang dami niya palang aso. Si Snowy lang. Si Snowy. Meron pa ako na-mention yung si Summer. Si Summer ba yun, no? Yung namatay na nga mga kasembreros na aso. Na favorite na na-mention ni Daniel Padilla si Summer mga kasembreros. So may isa pa siyang nakalimutan ko yung pangalan ng isa niyang aso. Pero na-mention niya in one time. Nakalimutan ko lang ma-register sa aking utak. Sa aking utak mga kasembreros. Tapos ito ang kulit nito mga kasembreros. Posted ito about kay Alden. Sabi niya, classic titos and titas of Manila breaking. Apple to release new set of emojis which includes paano yung gulat. Emoticon inspired by Alden Richards eme. 1OS 26.4 Alden Richards emoji. Tapos yung parang nagulat siya mga kasembreros, no? Hindi ko alam kung yung picture na ito ay parang the world between us or the gift na dito na eksena niya mga kasembreros. So ang kulit lang ng page na ito. Hindi ko alam kung fan ba ito ni Alden Richards, itong classic titos and titas of Manila. Kahapon nila ito pinost pero hindi po ito totoo na magre-release ang Apple na yung emojis niya ay inspired by Alden Richards na gulat mga kasembreros. So matagal na naman itong shocking na emoji mga kasembreros na available. Parang lang siguro, natuwa lang sila dun sa picture ni Alden kung kaya sinama niya dito at parang kinonect nila kaya Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. Pero hindi po yan totoo. Tapos ito, dun sa may OWA, meron pa ulit nag-comment dun sa nag-post mga kasembreros sa OWA nga si Alden. Aldab yan, sabing ganon. May nag-comment sa kanya, sabi niya, paano mo na handle yan te? Kung ako yan, baka tumili na ako. Kasi nga doon si Alden mga kasembreros. So nagtaka siya na kung paano doon na-handle ni Alden yung Grabe, no? Dito ko na-realize mga kasembreros na kapag mahal ka ng brands, you treat them like your family or your friends, no, close friends mga kasembreros. Parang hindi lang kasi kunwari yung bossing ng OWA or yung bossing ng or CEO ng BDO, yung CEO ng
dito na mga brands ni Alden, like yung Special Line Clear Braces for example, yung Tide for example, and so on mga kasembreros, no? Marami pang mga brands. So kung mga bossing lang at saka team management lang na yung mga personnel, yung close ni Alden at hindi yung mga mismong staff, kasi alam natin si Alden no, na maraming nagpapatunay na hindi lang kasi mga bossing or mga bosses ng isang brand o ng kanyang pinopromote or ini-endorse mga customers yung minamahal niya, pati yung mga staff, even the people na for example na mabababa yung mga position he doesn't look to positions of people mga kasembreros. Di ba may narinig nga, may napanood nga tayong video na alam ko na isali ko yun yung parang nagsushoot sila sa GMA, tapos pack up na nagliligpit na sila ng ng mga upuan, tapos nakita niya si Alden nagliligpit na sabi nung staff or sabi nung tagaligpit ng upuan, naku Sir Alden, ako na po, ganun. Sabi niya, hindi kuya, pag marami ang nagtutulungan, mas madali ang trabaho. So parang isa rin siya sa mga nag-testify na grabe no, yung kabaitan ng tao. Ito dito no, parang siguro pag-uusapan niya nila yung mga management for example o BDO management o sino ulit yung kukunin nating pag nag-expire yung kontrata ni Alden, sino ulit yung kukunin? Si Alden pa rin, kasi syempre yung pagmamahal ng parang magsasuggest sila, pero ang suggestion nila si Alden pa rin, kasi nga yung pagmamahal niya siguro sa staff, yung pagmamahal niya sa mga tao, yung kanyang charisma of course, na yung hatak niya sa masa ay malakas mga kasi. So parang ganun ba, yung mga ultimo na mga tao, pag pinagtipon-tipon mo kasi na good testimonies, good feedback mga kasembreros, ay talagang kukunin ka nila ulit na brand endorse. Parang hindi lang niya tinitingnan ng isang brand na brand lang, na parang trabaho lang to, basta makuha ko yung talent fee ko, makuha ko yung contract fee ko, ganito ganyan. So hindi siya ganun no? Nakita mo talaga dito yung ugali na talagang very ideal, no? Very siya mga kasos, very kumaga pa charismatic at saka down to earth, no? Pag good example talaga siya mga kasos. And unlike kasi 'di ba sa ibang mga na like yung Sting, 'di ba yung Sting niya talagang matagal na rin siya mga kasos na endorser ng Sting. Yung I Am Worldwide na barley, yung Honda Giorno, no? Marami pa mga kasembreros na mga brands, no? Talagang siya pa rin mga yung Vivo, no? So kasi 'di ba yun parang yun yung mga kasembreros, it's not just about yes, binabayaran ako. Yes, part ako ng branding, no, part ako ng campaign na pag-promote and so on. Pero hindi lang yun it's about the character talaga ng endorser, which is yun nga no, talagang phenomenal box office cinema king yan So yun po no, talagang naisingit ko lang kasi dati nga 'di ba yung Star Cinema doon sa Middle East, sabi ni Johnny Beriani, talagang nanlilibre si phenomenal box office king doon, at pinakamamahal talaga si Alden kahit ng Star Cinema doon sa Dubai mga kasembreros. So kasi pag nanlilibre si Alden, of course no, parang siya lang yung kabilang network na pumasok sa Star Cinema na talagang minahal ng mga taga doon, kasi nga sobrang bait at sobrang generous mga kasembreros. So iba talaga ang phenomenal box office cinema king no. Ang grace, ang blessing ng Panginoon, ang character ng Diyos ay nakikita talaga sa kanyang action at buhay. So yun po no, mga kasos. And then main item tayo mga kasos, invited ba si Alden sa birthday ni Tisay or ni attorney mga kasembreros? Ako man ay nagtatanong, kasi marami ang mga nagtatanong din mga kasembreros na mga Catlinatics kung si Alden ba ay talagang invited sa sa birthday ni phenomenal box office cinema king, phenomenal box office cinema queen sa March 26. Hindi ko rin din alam kung advance ba yung birthday celebration or late mga kasmas, kasi minsan ganun no, na kapag yung kanilang celebration ay late, minsan naman ay advance po mga kasembreros. So ang 26 ay Thursday, March 26 ay Thursday, so malamang ay 28 or earlier yung kanilang celebration. Pero yun, medyo clueless pa tayo ngayon mga kasembreros kung ano talaga yung mga kaganapan pa no, ni attorney sa kanyang birthday mga kasembreros. So mag-aabang-abang tayo kasi may mga insiders naman
So sana no, kasi nung nakaraan, nga yung yung pinakaluma pa mga kasembreros ay talagang tawag dito, yung very open pa siya sa public mga kasembreros. Ngayon ay talagang ano na siya, hindi na siya gaanong open sa public when it comes sa kanyang mga personal celebrations mga kasembreros. So siguro kasama ang mga fans or yung ibang mga tawag dito, yung ibang mga fandoms na talagang solid sa kanya. Pero yon talagang family time siguro ang gagawin dito ni attorney mga kasembreros. So pero abang-abang tayo no sa mga kaganapan ng Phenomenal Box Office Cinema Queen mga kasembreros. Alright, so yan lang actually sa ating Captain items. Sana po ipakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Isang pinagpalang araw po. And by the way po sana po ay subscribe niyo po yung aking nanay sa kanyang YouTube channel mga kasembreros. Na kung saan ay bago pa lang no yung aking nanay sa pag-YouTube mga kasembreros, at saka sa Facebook na rin no, Consuelo Namis mga kasembreros. So maraming salamat po. Sana po ipakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Sobrang ganda ng ating Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay medyo makulit no. Anong problema mo? Bakit kaya? Philippians chapter 4 verses 6 hanggang 7. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Alam ko narinig na natin to ng maraming beses, or nabasa na natin sa mga posts, no? Narinig natin sa mga preachings or sermons sa simbahan, no? Be anxious for nothing, huwag kang magbalisa. Huwag kang masyadong mag-worry, no, mga kasembreros. So, parang sasabi dito ni Apostol Pablo na ano pinoproblema mo? Ang gawin natin ay, sabi niya dito, but in everything, by prayer, no, manalangin mga kasembreros, and supplication, with thanksgiving. Siyang panalangin natin, hindi lang siya parating, Lord, ganito, ganyan, Lord, pengin yan, Lord, pengin ito, Lord, pengin yan, Lord, pengin ito. So, nagiging pengi noon na siya. Hindi siya Panginoon, kundi pengi noon. Kasi kung pwede, gusto mo lang parati, pengi, mga kasmas. So, parang yung magulang natin, di ba, kapag kaya na natin magtrabaho, tapos hingi pa rin tayo ng hingi sa kanila. So, di ba, parang naiinis sila mga kasembreros na imbis na magtrabaho tayo ay hingi pa rin tayo ng hingi mga kasembreros. Pero ang Diyos natin ay, of course, hindi siya naiinis na hingi tayo ng hingi, no? Ang mali lang natin ay hindi tayo nagpapasalamat, okay? Parang binigyan ka niya ng, kunwari, humingi ka ng ganitong amount or ng ganitong blessing, tapos iba yung binigay ng Diyos, or hindi tagma, or kung medyo konti, no, yung binigay sa'yo, tapos hindi ka nagpasalamat. So ang tendency ay hindi ka nabibigyan kasi ka marunong magpasalamat mga kasama. That is why sa ating panalangin parati ay una, may pattern kasi yan mga kasembres. Una is praise, no? Dakilaan natin ang Diyos, Diyos Ama, Diyos naming Ama, ikaw ang lumikha ng langit at lupa, walang katulad mo, ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ikaw ang lumikha sa sangkatauhan, ang Diyos, ang iyong kapangyarihan ay walang kapantay, ang iyong pag-ibig ay walang kapantay at walang katapusan, and so on mga kasus. Gumawa ka ng kamangha-mangha mga bagay during the time of Moses, during the time of Noah, during the time of Ezekiel, of Daniel, and all the prophets, and so on, ang King David, King Solomon, and so on. So ganun ba, tapos pasalamat, no? Maraming salamat sa biyaya, sa hininga, sa oxygen, sa pagkain, sa talino, sa wisdom, sa skill, no, sa pamilya mo. Maraming salamat. So lahat pasalamatan mo, or parang kung kaya mong mention lahat mga mention mo. Okay? The more that you are being grateful, the more that God is being pleased sa iyong buhay. So, ganoon siya mga kasembreros. Tapos yun, humingi ng tawad. Patawarin niyo po ako kagaya ng pagpapatawad ko sa mga nagkasala sa akin, sa isip, salita at sa gawa, 10 na aking pamilya. Nagkasala kami ang aking mga nuno, and so on. So, patawarin niyo po kami. And sa mga nagkasala sa amin ay pinapatawad namin, and so on. And ganoon din po yung mga nasaktan namin or nakasakit sa amin, no? So ganun siya mga kasembreros. Tapos doon mo na ipapasok yung last, no,
yung paghingi. So, hindi lang siya agad hingi-hingi. Kaya pag panalangin mo agad, pagbuka mo ng bibig mo, hingi ka agad kailan. So, hindi po may mga times na siguro emergency cases, o pwede kang diretsyo, no, na humingi agad mga signori. May mga calamity, may lindol, may any disastrous na event mga customers, ay po pwede kang agad na manalangin and so on. Pero kapag usual days mga customers, normal days, ay dapat ganoon siya, no? Talagang part na ng daily routine natin 'yon. No, kagaya ng pagkain, hindi tayo makakatulog, hindi tayo makapagtrabaho, hindi tayo makapunta sa saan destination gusto natin kapag wala tayong walang laman ng tiyan natin and so on. So ganoon siya, ang panalangin ay ganoon din po mga kasembreros. Part na yun ng lifestyle natin, no? Kapag tayo nagtatrabaho, pagpapasok sa opisina or saan man dyan, ay naniligo tayo, no? Kumakain tayo, nagtutoothbrush and so on, no? Kailangan may damit tayo, no? So ganoon siya. Parang ganoon din po ang panalangin mga kasembreros. Sa pagising pa lang sa umaga, hindi na dapat yun question na anong inuuna natin, no? Pasalamat sa Panginoon sa panabagong buhay. Tulungan niyo po kami na madakila ang iyong pangalan sa araw na ito and so on mga kasembreros. So ganun yung gustong hindi ito ni Apostol Pablo. Anong pinoproblema pa ba natin? So, ang problemahin natin siguro maging prayerful. So siguro yun yung isa sa mga problema na dapat natin kapag hindi kapag hindi pa natin lifestyle yung panalangin or pagiging prayerful mga kasembreros. So yun yung challenge sa atin, maging prayerful tayo. So may mga times na of course kikilos tayo, hindi naman all the time na nasa trabaho ka tapos nananalangin ka ng buong 8 oras. So hindi po ganoon dito may may tama at eksakto, pero yun nga, no, part na ng daily routine natin yung panalangin talaga mga kasembreros. So ang verses na ito specifically yung 6 mga kasembreros ay nagre-remind sa atin ng power ng prayer of course and gratitude in coping with anxiety and finding peace in challenging times. So alam niyo po kasi yung anxiety, yung depression, yung mental health issues ngayon, no, yung mental yung mental sanity or stability ng tao ay isa sa mga problems ngayon ng ating society, no? May mga kabataan na nag-attempt na magpakamatay, no, may mga suicidal attempts sila mga kasembreros because they have this anxiety and depression. So ang anxiety kapag lumala, no, kagaya nga ni Sir Alden din ay nagkaroon siya ng depression. So ganoon din po mga kasembreros yung iba na kapag hindi sila naging malakas kasi nasa-challenge nga yung malalakas sa pananampalataya, how much more yung mga taong hindi nagbabasa ng salita ng Panginoon, nananalangin, and of course yung pagsunod ng kanyang kalooban mga kasembreros. Parang mas lalong malala mga kasembreros. When we are facing worries and uncertainties, it is natural to feel anxious, but this verse encourages us not to let anxiety consume us. Instead, it calls us to turn to prayer, to communicate our concerns to God, and to do so with a heart filled with thanksgiving. So, ang puso natin, dapat punuin natin ng pasasalamat talaga. Ma-recognize mo yung tao na mapasalamatin. Okay? Kasi ang tao mapasalamatin, kahit konting blessing lang, kahit binigyan mo na ng ganito, talagang magpapasalamat yan mga kasembreros. Kumaga pa, nasa ugali dapat natin yung pagiging thankful, na pagiging grateful mga kasembreros, maliit man yan o malaking blessing. Kumapa, every blessing counts, no? Ganoon siya. And it's the thought that counts, no? Sabi nga mga kasembreros, it's the thought that counts. But more than that ay yung ating prayer life talaga mga kasembreros. So alam niyo po yung pagiging prayerful, po yan nade-develop siya over time. Okay? Hindi siya one night process na nagbasa ka nabasa ko yung Philippians 4 verses 6 hanggang 7. So naging prayerful. So parang pagka umaga tapos ganun ka na agad. So may mga times na maaring diretsyo, no, maging ganun ka, maging prayerful ka na daily. Pero kapag ikaw ay baguhan, it takes a habit. It takes a habit to break a habit. So kung habit mo dati ay hindi prayerful, ang habit mo dati ay cellphone hanggang buong araw bago matulog, cellphone ka ng cellphone, tapos or may mga times na gala ka ng gala, tapos wala kang panahon sa panalangin. So you need a habit. So ang habit na yon ay papalitan mo ng habit ng pagiging prayerful. So ganoon siya mga, parang dati palamura ka,
So, kailangang ma-divert yung iyong attention sa isang habit na hindi ka na magiging palamura. So, ganoon siya. Pwedeng tatahimik ka na lang or pwedeng parang ito papalitan mo ng ibang expression, for example. Tapos, basta ganoon siya mga kasusumari. Habit mo dati ang palainom, no? Parang lasinggero mga kasusom. You need a habit to break that habit mga lalong-lalo na kapag ikaw ay manginom tapos na ospital ka na. Naku po, at saka nagkasakit ka, so siguro magkakaroon ka na ng mindset or bagong habit na hindi mo na, matitigilan mo na yun mga kasembreros. So, ibang habit na lang or gagawa ka ng productive na habit mga kasembreros. So, ganun po siya. Sabi dito, this act of offering our worries to God while acknowledging the blessings we have received can shift our focus from fear to gratitude, and in turn allow us to experience a sense of peace that goes beyond human understanding. So isa to sa mga yung verse 7 talaga. Isa rin to sa mga powerful verses, no? Yung peace, no, yung yung peace mga kasembreros ay nasusurpass niya, no, yung peace ng Panginoon. Kaya niyang papalagpasan mga kasembreros yung understanding ng tao, yung comprehension, yung intellect, yung skill, yung power, yung position, yung basta kahit na anumang galing ng tao mga kasembreros, kaya niyang lagpasan at angatan pa mga kasembreros. So grabe, no, ang kapayapaan ng Diyos na kayang or goes beyond human understanding. Through this verse, we are invited to reflect on the way we respond to anxieties and uncertainties in our lives. Do we allow our worries to overwhelm us, or do we turn to prayer and gratitude as sources of comfort and strength? So nasa atin yung choice mga kasembreros. At the end, parating nasa huli yung ating will, yung ating decision pa rin mga kasembreros yung nasusunod at saka nagmamanifest. But syempre, isipin natin na nakaka-benefit ba ito sa akin? Kapag ginawa ko ba ito, makaka-benefit sa akin? Or it is for our good? Is it pleasing sa harapan ng Panginoon? Matutuwa ba ang Diyos kapag ginawa ko to, ginawa ko yan? So ganoon, no, isipin natin yun mga kasembreros. So well, of course, no, isipin natin na manalangin kasi yun yung purpose at saka mas ikabubuti natin at saka ng ating pamilya mga kasembreros. Alright, sinabi sa Word of God, ha? No, apay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at saka prayerful life or attitude mga kasembreros. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you all.